Yuhana? Yes! Agad na sagot ng batang babae sa kanyang kaharap. Hindi pa rin makapaniwala si Maximus dahil kamukhang kamukha ito ng babae na kanina pa gumugulo sa kanyang isipan. Wait, I don't get it. Yeah, hindi ikaw si Stella. Pero sino ka? Bakit kamukhang kamukha mo siya? Sandali na hindi nakasagot ang batang babae. Sa sinabi niya, ngunit maya-maya'y tumingin itong muli sa kanya tila walang kinatatakutan. I don't know. Sino ba yung Stella sinasabi mo? Ang sakit ng sugat ko. Bigla namang umiyak ang batang babae na ikinitaranta naman ni Maximus. Mabuti na lang at walang ibang tao sa paligid kaya kagad niya itong nilapitan. Shh! Okay. Come with me at gagamutin kong sugat mo. Natatarantang sabi ni Maximus. No! Hindi ka sincere sa sinasabi mo. Iyak pa rin itong sabi. Sincere? Wait, what? Hindi makapaniwalang tanong ni Maximus. Hindi siya makapaniwalang nakatingin sa batang babae. Pero mas lalo itong umiyak at talagang naiirita ng lalaki. Shit! Mahinang mura ni Maximus. Now you're cursing me? Wah, Mami! Cursing? No. What? Stop crying, okay? Now I will be sincere. Pagsukong sabi ni Maximus at lumuhod pa sa harap ng batang babae. Stop crying, please. Now, can you go with me? Gagamutin kita. And sorry if I curse, okay? I'm sorry. This time ay sincere na yung sinasabi ni Maximus dahil ayaw niya din na may makakita sa kanila at sabihin pa na may ginagawa siyang masama sa bata. Okay, fine. Is that your car? Biglang nagbagong mood ng batang nagngangalang Yuhana at tumigil ito sa pag-iyak. Nilampasan pa siya nito at naglakad papunta sa kotse niya. Hindi makapaniwalang napalingon si Maximus sa batang babae at kita niya ito nakatingin sa kanya at nakakunot ang noo. What you still doing? Let's go, my hand is bleeding. Tila demanding na sabi ni Yuhana na ikinailing ni Maximus at sumunod dito. Pinagbuksan pa niya ng pintuan ng batang babae at naupo ito sa passenger seat. Habang nasa loob sila ng kotse at tila nagmamasid ang bata sa sasakyan niya. What's your name again? Basag niya sa katahimikan. It's Yuhana. Remember that please? Sagot ng bata habang hindi siya nililingon. Okay, so what are you doing here? This is a private road. Paano ka nakapasok dito? Tila natigilan ng batang babae sa tanong niya na yon. Baka mahuli ako nito. Mahinang bulong ni Yuhana na hindi naman narinig ni Maximus. Naliligaw kasi ako. Iniwan ako ni Mami kanina to take her phone call. Kaso tumakas ako. Tumakas? Lingon na tanong ni Maximus sandalit muling nagmaneho. Malapit na sila sa private parking niya. Yes, Mami is always busy kasi. Wala siyang time sa akin kaya eto. Palihim na nag-cross fingers si Yuhana sa sinasabi niya at laking pasasalamat niya nang paniwalaan siya ng lalaki. Hindi niya akalain na makikilala niya to, ang kanyang ama. Paano nagsimula ang lahat? Nagsimula ito nung mga panahon na busy mommy niya sa paggawa ng bagong proposal. At dahil lagi niya naririnig ang pangalang Maximus Goldman na kinaiinisan ng ina ay hinanap ito ni Yuhana. Gusto niya itong pakiusapan at sabihan na huwag pahirapan ng kanyang ina. Dahil walang bantay si Yuhana ay nagawa niyang makatakas sa bahay at pumunta sa kumpanya ni Maximus. Lumusot lamang siya sa mga guard na bantay. Kaya nakapasok siya at doon niya hinanap ang lalaki. Sakto na papalabas ng panahon na yon si Maximus at maraming bumabati sa kanyang employees. Lalapitan siya dapat ni Yuhana, ngunit natigilan ito ng mamukhaan ng lalaki. Tila nakakita ng multo si Yuhana at dali-daling may nilabas na papel mula sa kanyang wallet na dala. Isa yung drawing. Drawing ng kanyang ina sa mukha ng kanyang ama. Maayos na naipaliwanag ni Stella ang lahat sa kanyang anak at naiintindihan naman ang lahat ng iyon ni Yuhana. Kaya hindi mapagsidlan ang tuwa sa puso niya nang makitang ama. Doon nagsimula ang plano ni Yuhana. Gusto niyang mas makilala pang ama at makasama. Kaya naman pala inis na inis ang ina sa lalaki.
dahil bukod sa pinapahirapan siya nito sa trabaho, ay mukhang hindi siya maalala nito. Napatawa si Johanna sa isiping yun. Malamang, naiinis siya dahil hindi siya maalala ng kanyang ama. Why are you laughing? Agad na napatigil si Johanna sa pagtawa dahil sa tanong ni Maximus. Mabuti na lang at huminto ng sasakyan, tanda na naroroon na sila. Nandito na tayo, sumunod ka sa akin. No! Napalingon si Maximus sa bata dahil sa sinabi nito. Pagbuksan mo muna ako ng pinto. Hindi talaga makapaniwala si Maximus sa inaasta ng batang ito, kaya iiling-iling na lang itong sumunod sa sinabi nito. Why are we taking so long in here? Tila inip na sabi ni Johanna habang nasa loob sila ng elevator. Kanina pa kasi siya excited na makitang itsura ng opisina ng kanyang ama. And now you're impatient, ha? Ngising sagot ni Maximus na ikinairap naman ng bata sa kanya. Sakto na tumunog na ang elevator na tanda na naroon na sila. Pagkabukas pa lang ng elevator, ay nauna na naglakad palabas si Johanna na tila alam kung saan ito pupunta. Hinayaan naman siya ni Maximus dahil tanging ang opisina lamang nito ang naroroon. Napahinto naman si Johanna sa isang table na kinaroroonan ng sekretary ni Maximus. Nakatitig lamang si Johanna sa isang lalaki na nakasuot ng reading glasses na napahinto sa ginagawa nito dahil sa pagdating ng kanyang amo. Sir Max, hindi ho ba't may meeting kayo? Bakit nandito ka na kaagad? Taas kilin at tanong nito kay Maximus. Yeah, pero hindi natuloy. Simpleng sagot nito na lalong kinataka ng sekretary niya. Siya si Lance Dalsor, ang nagtanging lalaki nagtiyaga at umiintindi kay Maximus, bukod kay Jo Marie. Silang tatlo'y matalik na magkakaibigan noon pa man, kung kaya kilalang kilala niya ang kaibigan. Napalipat ang mata ni Lance sa batang babae na nakatitig lamang sa kanya. Hindi niya maintindihan ngunit bakit siya'y naiiling sa uri ng tingin ng bata sa kanya. Tila familiar din sa kanya ang ganung uri ng pagtitig, lalo na't tila hindi ito takot sa kanya, lalo na sa kasama nitong kaibigan niya. Parati kasi silang iniiyakan ng mga bata dahil wala silang kaimo-emosyon. Tanging si Jo Marie lamang ang bibo sa kanilang tatlo. At sinong batang ito? Bakit kasama mo siya? My name is Johanna. He almost hit me with his car that resulted this. Si Johanna ang sumagot sa tanong ni Lance at kusang itinaas ang kanyang palad na merong sugat na dumudugo. Nagulat si Lance sa kanyang narinig at napatingin sa kaibigan. What she says is true. Just give me some medkit, gagamutin ko sugat niya. Walang emosyon na sabi ni Maximus at naglakad papasok sa opisina nito. Wait for me! Tawag na pansin ni Johanna sa ama at tumakbo pasunod dito. Si Lance naman, kahit hindi makapaniwalay, sinunod na lamang sinabi ng kaibigan. Tinitignan at tinintay ni Maximus ang sasabihin ni Johanna. Bakit? Dahil pagkapasok pa lang nito sa kanyang opisina, ay tila nag-obserba na ito sa paligid. Hindi niya maintindihan ngunit tila merong parte sa kanya na gustong malaman kung ayos ba sa paningin nito ang kanyang opisina. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay tila tumatanggap siya ng panghusgat mula pa sa batang hindi niya kilala. Napatayo siya ng maayos nang biglang dumapo ang mata ni Johanna sa kanya. I like your place! Tila nakahinga siya ng maluwag. Sa narinig at kagad na napaiwas ng tingin sa bata, ngunit ang hindi niya napansin ay ang pasimpleng ngiti na namutawi sa kanyang labi. Kulay abo at puti ang team ng kanyang opisina. Maaliwala sa mata at maayos na nakasalansan ang mga libro sa dalawang bookshelf na naroroon. Nakadisplay din ang mga awards na nakuha niya sa nakalipas na taon at maging ang center table. Sa gitna't dalawang mahabang sofa ay malinis at walang alikabok. Eto ng gamot. Gusto mo bang ako ng gumamot? No, let me do it. Biglang hinablot ni Maximus ang medical kit sa kanya't kagad na lumapit kay Johanna na nakaupo sa sofa. Okay, sabi mo eh. Sa labas na muna ako at may tinatapos pa ako. Tila naguguluhan na sabi ni Lance at bago ito tuluyang lumabas ay sumulyap pa siya sa kaibigan at sa batang ginagamot nito. Sino ba talagang bata ka? Bakit parang ang lapit ng loob sa'yo ni Max? Naguguluhang bulong ni Lance at napailing na lamang.
Pinagmamasdan ni Johanna ang kanyang ama habang ginagamot nito ang kanyang sugat. Sa totoo lang, baliwala sa kanyang sugat na yon basta makita't makausap niya lang ang ama. Kaya nga nagawa niyang magpanggap na nasagasaan nito para lang mapansin ni Maximus. Agad na napaiwas ng tingin si Johanna nang biglang tumingin sa kanyang ama. Pakiramdam niya umakyat ang dugo sa kanyang muka dahil sa pagkakahuli nito. Habang si Maximus naman ay napangisi dahil sa kanyang nakita. Ouch! Pagpapanggap ni Johanna at bahagyang inlayo ang kamay niya dito. Stay still, matatapos na. Mabuti na lang at hindi siya pinansin ng ama. Kailangan niya mag-isip ng topic. Mister, anong pangalan mo? Napatingin sa kanya si Maximus dahil sa tanong niya na yon. You know what? Nagtataka na ako sa'yo. Hindi ka ba tinuruan na gumalang ng magulang mo? Nalaki ang mga mata niya dahil sa sinabi ng ama. Of course! Sobrang bait ni mami at lahat ng kabutihang asal tinuro niya sa akin. Chill child, nagtatanong lang ako. Kanina ka pa kasi bossy at hindi man lang ako ginagamitan ng po at opo. Napatahimik si Johanna dahil sa sinabi nito. Nagsisisi tuloy siya dahil baka sisihin nitong ina at sabihin na hindi siya tinuruan nito ng tama. Kaso hindi niya mapigilan. Ganun na talaga siya kung umasta. Well, you're an exception. You almost killed me. Napabuntong hininga si Maximus dahil doon at sakto natapos ng paggamot niya sa sugat nito. I'm done treating your wounds. Pwede ka na umalis. Tayong sabi nito't iniwan na siya doon. Nalaki naman ang mga mata ni Johanna at napatayo. Naisip niya na baka may masabi siyang mali na ikinasama ng loob nito. Gusto niya lang namang makausap ang ama. Ngunit sadyang namana niya atang ugali nito dahil kahit na anong gusto niya hindi na siya nagsalita pa. Ayaw niyang pilitin ng taong ayaw siyang kausapin. Napasimangot siya doon at nagdadabog at tumakbang paalis ngunit may bigla siyang naalala kaya napahinto siya. Naalala niyang sinabi nito kanina na hindi natuloy ang meeting niya. Sa pagkakaalam niya ay ngayon ang meeting nila ng mommy niya. You said earlier na hindi natuloy ang meeting mo. Kanino? Lingon na tanong ni Johanna dito. Si Maximus naman ay nakakunot ang noo dahil doon ngunit maya-may sumeryosong muli. It's Miss Stella Suarez, yung babaeng kamukhang-kamukha mo. Napalunok si Johanna dahil sa paraan na pagtitig ng kanyang ama. Mukhang nakahalata na ito sa kanya. Okay, hindi kita isusumbong kay mamit sa pulis. Basta ilibre mo ako sa susunod na magkikita tayo. Bye! Dali-dali siyang tumalikod paalis doon dahil kailangan na niyang umuwi. Bukod sa nangihinala ng ama ay maaring umuwi ng maagang ina dahil hindi natuloy ang meeting nila ng daddy niya. Paano kung mahuli na wala siya sa bahay? Siguradong lagot siya. Hey kiddo, uuwi ka na? Ihahatid na kita. Napalingon sandali si Johanna kay Lance at katulad kaninay, tinitigan niya ito ng ilang segundo. Si Lance naman ay namangha sa bata. Talagang hindi ito takot sa kanya. May benda na rin ang kamay nito at alam niya si Maximus ang may gawa kaya mas lalo siyang nag-iinteresado sa bata. Okay, simpleng sagot ni Johanna at pumasok na sila pareho sa elevator. What is your full name, kid? Basag na tanong ni Lance. Na makapasok sila doon. Just Johanna, hindi ako nagpapakilala ng buo sa stranger. Biglang natawa si Lance dahil doon. Na ikinasamangot naman ni Johanna at tinignan ito ng masama. Wala namang nakakatawa sa sinabi niya. Pero sumama ka sa isang stranghero na alam mo na maaaring manakit sa'yo. Tumingin ng diretso si Lance sa mata ni Johanna. Sabihin mo sa akin, what do you want to Maximus? Alam kong may dahilan ka kung bakit ka sumama sa kanya dito. Hindi akalain ni Johanna na diretso siyang tatanungin na lalaki. Sabi na niya may mali sa lalaking yon. Ang paraan na pagtitig nito ay malalim na tila siya iniimbestigahan. Kahit na nagulat siya sa tanong nito ay hindi niya pinahalata sa lalaki. Kailangang hindi yun ang huling beses na makakapunta siya dito at makakausap ang ama. Isusumbong kita sa mami ko! Iyak na sabi nito at sakto nang bumukas ng elevator at kaagad na tumakbo paalis si Johanna. Wait, sandali! Habol na tawag sa kanya ni Lance. Magaling talagang umarte si Johanna.
Palagi niyang biktimang kanyang tita Nadine. Kailangan niyang maligaw si Lance para hindi siya nito masundan. Kaya kahit hindi niya kabisyadong kumpanya ng ama ay kung saan-saan siya sumuot, kung saan ay maraming tao. Nasaan na yun? Rinig ni Johanna ang boses ni Lance mula sa kanyang pinagtataguan. Maya-maya pa ay narinig niya muli ang yapak, patakbo palayo sa kanyang kinalalagyan. Nakahinga siya ng maluwag dahil doon at dali-daling umalis doon upang makalabas. Mabutit hindi siya nahirapan at nakipagsabayan sa ibang employees upang makalabas ng kumpanya. Success! Masayang sabi niya sa sarili at muling nagmasid sa paligid para tignan kung may nakakita ba sa kanya. Nang masigurong walay dali-dali na siyang sumakay ng taxi upang makauwi. Matapos ang ilang minutong biyahe ay sa wakas nakarating na siya sa kanila, ngunit natigilan siya nang makitang naruroon ng kotse ng ina. Oh no! Tahimik ang buong bahay na pumasok siya dahil na rin sa likod siya dumaan. Maya-maya pa ay narinig niya ang boses ng ina at laking pasasalamat nito na meron itong kausap sa telepono. Johanna, kanina ka pa hinahanap ng mami mo. Saan ka ba nanggaling? Nagulat siya nang makasalubong niyang isa sa kasambahay. Naloko na, hinahanap na siya ng ina. Naglaro lang po ako. Akyat na po ako. Dali-dali niya sabit umakyat na sa kanilang kwarto. Nang maisarado ang pinto'y abot-abot ang kanyang kaba, akala niya'y mahuhuli na siya ng ina. Madali lang naman ang magpalusot sa kanya kaya magagawa niya ng paraan ang kanyang idadahilan. Napatingin siya sa kanyang kamay na merong banda. Napangiti siya dahil naalala niya na ang amang may gawa nito sa kamay niya. Ngunit bigla nalaki ang mga mata niya, kasabay ng pagkakaalala sa daddy niya. Baka alamin niya kung sino ako. Sigurado siya na naghihinala na ito kanina dahil binanggit nito na kamukha niyang ina. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Si Tita Ninang! Agad niyang hinanap ang kanyang cellphone at dali-daling tinawagan ang Tita Ninang niya na si Nadine. Siya lang ang alam niyang maaaring makatulong sa naiisip niyang pagpapanggap bilang kapatid ng ina. Alam niyang makapangyarihang tao ang daddy niya. Hindi malabong paimbestigahan siya nito, lalo na si Lance na sekretary nito'y naghihinala din sa kanya. Hello, Johanna! Finally, Tita Ninang! Can you help me? Napakunotang noon ni Nadine sa kabilang linya. Sandali siyang nag-excuse sa mga kausap para lamang sagutin ang tawag ng ina-anak. Alam niyang hindi ito basta-basta tatawag sa kanya ng walang dahilan. Why? What happened? Tumingin muna sa paligid si Johanna para masiguradong na walang tao doon bago siya tuluyang magsalita. I met my daddy earlier, Tita Ninang, and sa tingin ko, naghihinala na siya sa akin. I need your help to make a fake information about me and mommy being siblings. Biglang natahimik ang kabilang line kaya napatingin si Johanna sa screen dahil akala niya wala ng Tita Ninang niya. Hello, Tita Ninang? Are you there? This is urgent. Kinakabahan itong sabit pa niyang tingin sa pinto habang pinapakaramdaman ng paligid. Maaring anumang oras ngayon ay pumasok ang ina doon at baka malaman ang kanilang pinag-uusapan. Oh, wait, you said you met your daddy earlier? Hindi makapaniwalang tanong ni Nadine. Yes, Tita Ninang. It's a long story basta nakilala ko siya at nakausap. But don't worry, hindi ko sinabi na anak niya ako. Alam ko rin po na siyang target ni mommy maging business partner kaya ayoko pong makagulo doon. Pakiramdam ni Nadine ay sasabog ang utak niya sa nalalaman mula sa ina-anak. Ang dami niyang tanong sa kanyang isipan. Oo, wait. Hindi ko maintindihan, Johanna. Naguguluhan ako. Bakit? Tita Ninang, please magpapaliwanag ako sa susunod. Just please do that for me. And please don't tell mommy about this. Hindi nga niya sinasabi sa akin na nakakausap na niya si daddy. I know she has reason but for now, I want to know my daddy more. Napailing si Nadine mula sa kabilang linya. Tuluyan na sumakit ang ulo niya sa narinig. Hindi tama, Johanna. Ano bang iniisip mong bata ka? Naiiyak na si Johanna sa kabilang linya. Alam niyang kwento ng mami niya na nabuo siya sa hindi inaasahang pagkakataon. At ang dahilan nito, nang hindi pagsasabi sa ama niya ng tungkol sa kanya ay naiintindihan niya
Natatakot lang ang ina. Natatakot na hindi siya tanggapin nito. Alam niyang lugar niya. Sadyang gusto niya lang makilalang ama kaya tinatago niya yun sa ina. Please, Tita Ninang, I want to know my dad so bad. Natigilan si Nadine nang marinig niya ang basag na boses ng inaanak at papaiyak na. Napabuntong hininga siya at walang nagawa kung hindi pumayag dito. Nang matapos ang tawag ay napahilot siya sa kanyang sentido. Naipit siya sa mag-ina. Ang dami sikretong ginagawa ng mga to. Totoo ngang mag-ina sila. Miss Thompson, they are still waiting for you. Natauhan siya at nasa kalagitnaan pa nga pala siya. Nang meeting nalapitan siya ng kanyang secretary. I'm sorry for keeping you wait everyone. So where are we? Samantalang saktong pagkababa ni Johanna ng telepono ay siyang pasok ng ina sa kanilang silid. And where did you play my daughter? Gulat na napalingon si Johanna sa ina at dali-daling inilagay ang cellphone sa kanyang likuran. Diyan sa park, mommy. Ang daming bata doon ngayon. Laking pasasalamat niya at hindi siya nautal. Habang nagdadahilan. What are you hiding from me? Natigilan siya sa tanong ng ina, ngunit hindi siya nagpahalata dito. Alam niya na ang cellphone sa likuran niya ang tinutukoy nito. Hindi naman siya banned sa paggamit ng mga gadgets kaya bakit nga ba niya tinatago ang cellphone sa kanyang likuran? Oh, it's nothing, mommy. Cellphone ko lang po ito. Ngiting pakita niya ng kanyang cellphone. Ngunit dahilan yon para lumabas ang kanyang kamay na may benda. Anong nangyari sa kamay mo? Agad na pumalibot ang pag-aalala sa mukha ni Stella na makitang kamay ng anak na merong benda. Habang si Johanna naman ay doon lang naalala ang kanyang sugat. Nilapitan ni Stella at kagad na chinek ang kanyang sugat. It's nothing, mommy. Nasugatan lang po ako habang naglalaro kami. But don't worry, ginamot na po ko ng yaya nila. Napatingin sa kanyang ina at kita niya na naluluhan na to. Sa bagay, yun ang unang beses na nasugatan siya sa tanang buhay niya. Ingat na ingat kasi ang mami tita ninang niya sa kanya. Kaya kahit isang beses ay wala pa siyang sugat. Paano nasugatan at sinong yaya nila? Sunod-sunod na tanong ng ina na ikinalunok niya. Sila Jen at Shipu. Mga kalaro ko po sila, mommy. Nadapa lang po ako but don't worry, I'm okay now. Hindi na napigilan ni Stella ang pagtulo ng luha niya. Alam niya na pabayaan na niyang anak. Kanina lang ay tinatanong siya ni Johanna kung may oras ba siya. Ngunit dahil nagmamadali siya umalis siya kagad. Alam niyang gusto lang makipaglaro ng anak at dahil wala siyang ibang kalaro ay lumabas ito't naghanap ng ibang kalaro. At eto, may sugat ang anak dahil sa kapabayaan niya. Mommy, why are you crying? Alalang tanong ni Johanna sa ina. Ngunit niyakap siya nito ng mahigpit. I'm so sorry anak ko. Naging busy si mommy at nakalimutan kong bigyan ka ng oras. Promise hindi na mauulit yun. Napangiti si Johanna dahil sa sinabi ng ina. Niyakap niya ito pabalik at hinagod ng likuran nito. Masaya siya na kahit papaano ay napapansin ng ina na napabayaan na siya nito. Ngunit okay na yun sa kanya. Hindi naman siya nagtatanim ng sama ng loob. Kaya walang problema sa kanya. Isa pa ayaw na ayaw niya nakikitang umiiyak ang ina. Mommy, wala pong problema. Alam ko pong kaya ka busy dahil ginagawa mo lahat para sagipin ang kumpanya nila lolo't lola. Lord, ano po bang ginawa kong tama para bigyan niyo ko ng ganito ka-matured at kamaintindihing anak? Bulong ni Stella sa kanyang sarili. Thank you, my daughter. Mommy, love you so much. I love you too, mommy. Ngiting sagot ni Johanna at ngayon, alam niyang tuluyan na siyang nakalusot sa ina. Sana lang ay matulungan nga siya ng kanyang tita Ninang upang hindi siya mabuko kaagad. Ano ang gagawin ni Maximus ngayong tila mahinala siya na may kaugnayan kay Stella ang batang nakasama niya? Hanggang kailan kaya magagawang itago ni Johanna ang tunay niyang pagkatao sa ama? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.